Hello everyone. Good morning, Calgary, Canada. Nandito tayo ngayon sa Calgary, Canada. This is my first visit to Canada, and I'm so excited. This is one of my first stop going to Rome. Let's walk with me. Okay. So, ang ganda. Okay. Habang naglalakad tayo, this is Calgary Duty Free. Yeah. So, thank God, my first flight out of the country for international trip for this year. So, hanapin natin kung saan tayo pupunta. I'm going to, what is there? D76. So, kailangan ko magpa-change ng pera ng euro mamaya. Para pagdating ko ng Rome, hindi na ako mamoblema doon. Okay. So, this is Calgary Duty Free. Wow. Nice. The good thing because meron silang food court. Oh, sorry. Hawak-hawak ko. Handali lang. Thank you, Lord, for the first international trip I have for this year, 2024. Especially yung lugar na gusto kong puntahan is Rome, Italy. Isa sa mga pangarap ko back when I was in elementary with back home in the Philippines. Ngayon matutupad ko na. So malapit na. So nandito muna tayo, nag-landed tayo sa Canada. Yan. So ayusin ko mga bala ko. So medyo we're gonna be here. We will here in Canada for 7 hours. So ready for my next flight. Thank you, Lord. First na yung passport ko for international trip kasi palagi lang passport ko nakatatakang palagi Philippine. So ngayon may iba. So far galing dito sa Canada, pupunta ako ng Rome, Italy. And then from Rome hanggang Sunday ako doon, pupunta ako ng Romania. And then from Romania pupunta ako ng Istanbul, Turkey. So 4 na countries ang aking madaanan sa ating pag-trip. At saka isa lang masasabi ko, pag may pangarap ka, huwag may bitawan. Kasi yung pangarap ko makapag-travel around the world. Since I was 12 years old back home in the Philippines. So, hindi ko alam kung matutupad ko hindi noon. Kasi mahirap kami. Halos hindi kami makasakay ng aeroplano. Halos wala kami sasakyan noon. Pero kung may pangarap ka pala, hindi mo bibitawan yung pangarap mo, meron kang matutupad. So I'm excited to enjoy my travel. And especially traveling alone at this time. Kasi mamimit ko yung, at saka, I want to make a shout out to my husband, Randy Reyes, and my son, Joseph and Jerko, na they allow me to explore, matupad yung mga pangarap ko sa buhay. And I'm thankful sa work ko rin. And thanks to sa World City Builder. Sila yung dahilan na nakatulong sa akin, at saka sa lahat ng mga mamimit ko sa Rome, Italy, sa mga madre, kung saan ako magstay, pag sa mga pari na kung saan na welcome nila ako doon sa lugar nila for dinner. So maganda, napaka-excited pala, no? Maganda pakiramdam lalo pa nag-travel ka. Kasi ako, I travel more than 20 states in America. Hanggang America lang iniikot ko for 21 years. So naka-travel more than 20 states. So ngayon, naging iba kasi hindi lang. And wherever I travel, if you notice, I always wearing my shirt, Woman of Hope. Because this is my brand, being known for Woman of Hope, finding my purpose as an immigrant. Nung immigrant ako dito sa Amerika na hindi ako bumibitaw sa mga pangarap ko. So I thank the Lord na pag may pangarap ka, tinutupad mo at gumagawa ka ng kabutihan. And of course, what I learned in life is hindi ka titigil mangarap. Hindi mo tigilan yung gustong marating sa buhay. Hindi mo man marating ngayon, darating din yung panahon. You know, yung sinasabi lang, hiraya manawari na come what may, time will come as long you believe in yourself. So ngayon, meron akong sa akin, hindi pala ako pwede lumabas ng airport, so I need to stay in the airport. Pero marami akong gagawin, preparation for my business and for my personal journey. Hello, Miss Lita Mosangkay. I know I can see you soon in Rome, Italy. Thank you so much. Na-excited na tuloy ako.
So, thank you. May mamimit ako ng mga friend dyan sa Italy, sa mga communities dyan. Thank you so much na excited na ako na makita kayo in person. Nakikita nila ako sa social media. Why now? Ganyan pala ang ganda, no? Alam mo, pag punta ka sa ibang lugar, meron mga taong willing makita ka. Kaya nung malaman ko na pupunta ko ng Rome, thank you so much my good friend, Jan Yang. Kasi siya rin yung dahilan na nilapit ako sa mga madre at sa mga pare. So, naka-ready na yung mga madre sa lugar na kung saan ako mag-stay. Na magkaroon ako ng breakfast doon at saka sa mga pare, na magkaroon din ako doon ng dinner. So, excited ako. They allow me to do the vlog there and to interview sa mga Pilipino natin community doon sa Rome, Italy. So, alam mo, simple lang yung pangarap kong noon, mag-travel lang. Pero ngayon parang naramdaman ko, hindi lang palang travel ang binigay ni Lord sa akin. Hello, Miss Kitty Pangilinan. Hello, thank you. And hello, Elaine Moore. Alam mo yung nangangarap ka ng bata ka, alam mo walang-wala kayo, halos di nga kayo makasakay ng sasakyan, naglalakad lang kayo, tapos nangarap ka, tapos ngayon matutupad mo na, so for me, ito one of the special trip meron ako kasi hindi lang isang bansa ang puntahan ko, 4 countries, ngayon nandito ako ngayon sa airport ng Calgary, Canada. So, after ng Rome for few days, diretso na dadaan ako ng Romania. After Romania, diretso naman ako ng Istanbul, Turkey. So, 4 countries, I can imagine na madaanan mo yan sa isang travels mo lang. Kasi noon pa nagbiyahe ka, ang alam ko lang, USA, San Francisco, Philippines. San Francisco, Philippines. Yun ang tatak ng passport ko palagi. So, and a good thing kasi US citizen ako, hindi ko kailangan ng tourist, hindi ko kailangan ng mga tourist visa pa nag-travel ako sa mga other countries. I'm a tourist but I don't require kasi US citizen. So thank God na at least nag-decide ako maging US citizen. Muntik na ayaw mag-US citizen noon. Kailangan inisip ko yung anak ko kasi American born, asawa ko US citizen. So it's a great privilege pala pa nag-travel ka. At saka andali, pag US citizen ka, walang maraming questions sa immigration. Alam mo nung duman ako sa immigration kanina dito sa Canada, yung mga iba nakikita ko, ang dami lang tinatanong. Ako tinanong na where you going? I say Rome, Italy. Yun lang, go. So, that's so fast and then they take your picture, So, I know, wala akong tulog, only for 2 hours, pero worth din ito kasi alam ko pagdating ko sa Rome, Italy, excited na ako kasi simple lang pangarap ko noon. Di ba, sinabi ko kanina na nung grade 6 ako, nagpadala ako ng sulat sa Rome, Italy, kay Pope John Paul II, hinanap ko pa niya sa newspaper, wala akong sagot, walang response. Pero ngayon pala matutupad. So, thank you din sa mga madre sa Villa Maria Pia for giving me a play, for accommodating me for the 4 days na nasa Italy ako. And thank you din sa rector ng Colegio de Filipino for allowing me to join with your dinner every night. So magandang privilege para sa akin to na hindi lang ako namasyal, meron kang kapamilya din na mga madre at mga pari pa makasama ko na lalo ng Filipino community. And thank you din sa other community namin, sa Miri community na makikita ko din sila this Saturday. So ang ganda ng biyahe ko, thank you Lord na nakasmooth from San Francisco going here. Of course, may shout out to Ate Flor Entrata. Isang maayong aga dira sa inyo. I know you speak Ilonggo. And of course, thank you everyone. Hi, Elaine Moore. Sorry. Elaine Moore, siya yung may-ari ng tindang pagkain Pinoy na yung ni-vlog ko ng few weeks ago. Support natin. And of course, Altilita Masangkay of the Media International Italy. So, and of course, Miss Kitty Pangilinan. Alam mo si Miss Kitty Pangilinan, one of the amazing person na nakilala ko rin yan na very generous and very talented. So, sa mga taga USA, kahit Canada, kung gusto niyo ng first pilot, event coordinator, support, tawagan niyo lang si Miss Kitty Pangilinan. Nandyan siya naka-comment dito sa post ko. So guys, so excited. Alam ko na next year, meron pa kaming trip na support trip. So, I'm so happy. Naging part ako ng financial literacy education, our mission to educate 30 million families around USA and the same time in Canada na because of the opportunity I can able to travel. At saka maganda yung travel mo na lahat naka-ready na
pagdating mo ng airport, meron magsusundo sa iyo, lahat nakadetalye. So, the first travel na na-experience ko sa buhay ko na hindi pa ako nakarating sa lugar na puntahan ko, alam ko na lahat ng puntahan ko, nakikita ko na yung mga history, yung gagawin ko. You know, that's an amazing experience. At saka, I've been thankful to Lord, you know, na kasi bata akong pangarap kong maging missionary. Hindi naman ako naging missionary kasi na binigay ni Lord na maging madre, pero binigyan niya ako ng opportunity na sobra pa sa missionary, I can travel around the world, God, in God's will, you know, at least this is the beginning. So at least, thank God na sa trip ko na to, 4 na countries ang mapuntahan ko na at saka it's too easy. Bawat lugar na puntahan ko, meron talaga akong imimit. So sa mga Canadian, I'm sorry, medyo strict pala dito sa Canada. I cannot meet you. Hindi pa ako pwedeng umalit ng airport. I need to stay here. Yun ang sinabi sa akin. So, I know someday, makabalik din ako ulit dito. Magkikita rin tayo. And of course, mega shout out to everyone. At ito lang ang mapapayo ko. Kung may mga pangarap kayo sa buhay na gusto kayong marating, huwag niyo bitawan yung pangarap niyo. Kahit anong tagal man yan, in the God perfect time, no? In the perfect time, ibigay talaga sa iyo. Yung sinasabi nga, Hiraya Manawari, na time will come will happen. As long you believe in yourself. Just imagine, pangarap ko punta ng Rome, Italy, 38 years ago when I was 12 years old. Why now already 50 years old? Ngayon matutupad ko na. At saka maganda pa kasi meron akong lugar na sila mag-accommodate, mag-support sa akin. And the holy people din sila kasi mga madre sila at the same time sa mga pare. And of course, they're Filipino, so that good thing. So thank you so much. And Tita Connie, thank you sa pag-support mo, sa pagmamahal mo. And I really appreciate na you want to make sure na okay yung trip ko to Rome, Italy. And thank you din sa company namin, Worship Team Builder. Excited na rin ako sa Istanbul, Turkey sa aming sa trip naman namin sa October 6 to 13. Nasa Turkey ako. So, thank you so much. Parang hindi ko mapaniwalaan na matutupad ko to. Parang nanaginip lang ako. Yan pala, kung may pangarap ka, may panaginip ka, at walang imposible sa Panginoon, at positibo ka sa buhay, gumagawa ka ng paraan, na whatever, tama yung kasabihan na kung anong iniisip mo at ginagawa mo, may matutupad ka. Walang limit mangarap, kaya mangarap ka lang, tuparin mo. At saka isipin mo, huwag ka maniwala sa mga negatibong tao. Huwag mo isipin na, ay, hindi para sa iyo yan. Always believe in yourself. God is there's always a way to help you. God is always there to taking care of you. God will support and guide you. Kaya totoo talaga yon. So alam ko, it's the beginning of my journey. Marami pa tayong mararating. At saka alam ko, kasama kakibat sa aking puso na kung saan ako makamutna na I always praying to the Lord and for the people around me. At saka palagi ko na-appreciate yung mga tao sa paligid ko. So medyo dito ngayon, tahimik dito sa Canada. So I'm gonna find a place to get some souvenirs kasi bawat lugar na pinupuntahan ko, dapat meron akong souvenirs na makukuha para sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay. And of course, I'm gonna eat the food here. So, thank you so much. Mega shout out to everyone. Isama ko kayo sa akin mga panalangin. And para sa akin, thank you Lord na dinala mo ako sa mga totoong tao. Dinala mo ako sa tamang lugar para sa akin. Nasa dami ng business opportunity na sinalihan ko. Ngayon ko lang naramdaman na totoo palang business owner ako. I can travel because of this business opportunity. I can travel because nagsumikap ako. Hindi lang yung, alam mo yung nagbibiyahe ka na wala kang i-worried kasi alam mo bayad ka rin sa trabaho mo kasi naka-vacation ka at saka marami ka pang magagawa na wala kang i-worry sa life mo. God is good all the time. At saka lalo na yung lugar na puntahan mo, napaka-exciting na lahat ng mga tao nangarap pumunta sa Italy. Mostly sa mga tao nangarap na mag-enjoy ang buhay na unti-unti natutupad ko na. At I want to make a shout out to my husband, Wendy Reyes. If you're watching me right now, I love you so much. Love, alam ko na thank you na sinusuportahan mo ko sa mga pangarap ko. Thank you so much you make my life easier and I'm being thankful na ikaw yung asawa ko na palaging nandoon para suportahan ako. And sa aking anak din, Jericho, thank you so much anak na ikaw yung drop off sa akin kanina sa San Francisco early in the morning, 3 o'clock in the morning na
kailangan natin gumising, you know. And thank you din sa lahat ng mga tao naging part ng aking life journey na hindi tayo pabayaan ni Lord sa lahat ng community na sumusupport sa akin. At a woman of hope, patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Huwag tayong matakot sa mga negatibo sa buhay because God is good all the time. If you think positive, always good things will happen to you. At saka, kung may pangarap ka, isulat mo yon. Kaya ako bit-bit ko na. Pati yung mga libro ko, bit-bit ko kasi nung nag-check-in ako kanina, they don't allow me to carry on or my hand carry. Kaya ang bit-bit ko lang yung bag ko. So, dahil ito lang yung bag na pwede ka mabit-bit, lahat naka-check-in na diretso na yun sa room. So, ang nakuha ko lang na dala ko is yung libro ko, passport ko, at saka yung mga importanteng bagay. You know? So, I've been thankful to the Lord sa lahat ng mga blessing at marami pang blessing na darating. And of course, for my good health, the good health of my family, for all the people around the world, I always praying for everybody. And enjoy life and have fun. And yun ang worry less. Huwag tayong masyado mag-worry sa buhay. If you have problem, surrender to God. God is good all the time. And yun sabi ko, mangarap ka. Kung may pangarap ka, may matutupad ka. As long may ginagawa kang paraan. And of course, tutulungan ka ng Panginoon. Siya always there. Kung may mga problema ka, mga pagsubok lang yan, you just stay stronger. Kasi hindi ka bigyan ng Panginoon ng pagsubok kung hindi mo kaya. At saka kung may pagsubok ka, maraming blessing na darating sa iyo. Kasi dinaanan ko rin yan noon. So, thank you Lord. Thank you everyone. And again, ako ay si Anarita Compio Reyes nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. Always love and hope with God. Maraming salamat at mabuhay and see you next time. Thank you so much, Canada!